Rain or Shine at saka TNT, no? Yung game 3, yung laro kahapon. So, pumapasok yung 3-point shots ng Rain or Shine. Yun lang yun. Yung mga stretch bigs nila, na stretch bigs, ibig sabihin yung mga big man nila na tumitira, pumapasok. At saka, mabilis yung laro. No? Mabilis yung laro. Ratratan. Yun naman ang style ng Rain or Shine, ratratan. Niratrat nila yung TNT. So, pag mabilisan yung laro, medyo mahihirapan sila kasi negated na yung defense. Hindi nila pinaset yung defense ng ng TNT. Diba? At itong series na to, ito yung medyo physical. Kasi pag Rain or Shine ng kalaban, talagang pisikalan. Siyempre, pagka pisikalan, nandun yung bawian. Yung sinasabi nung ibang nagko-comment bakit pag Rain or Shine namimisikal, okay lang. Pagka bumawi yung player ng kalaban, nagagalit. Well, sa akin, pwede naman. Basta siguraduhin lang na natural basketball movement. Kasi kesa naman yung di ba? Tatanggalan mo ng hanap buhay yung player. Tatanggalan mo siya ng kabuhayan para sa pamilya niya. Mga pamilyadong tao na itong mga player na to. Halos lahat dito may asawa tsaka anak na. So tama rin naman si Coach Yeng sa ganung regard na wag sanang ng player, wag sanang maka-discarrel ng career ng player o makasira ng career ng player. At yung sinasabi rin na sana kung mamimisikal man, hindi mawawala yung player na matagal. Kaso pag dito kasi sa Pilipinas, pag sinabi mong pisikalan, patayan. Hindi lang yung basta simpleng palitan ng mukha yun. Pero dahil nga mabilis yung pace, it favors Rain or Shine. Kapag ka half court, purely half court, TNT yan. So, yun na lang ang tatandaan natin. At saka, yung game is umiscore ng 100 points yung Rain or Shine. So, ibig sabihin, gumagana yung offense nila while holding TNT to only 86 points. So, ibig sabihin, maganda na yung offense nila, maganda pa yung defense nila. No, kasi pag hinold mo yung kalaban mo 80 plus points, maganda na yung depensa mo. Plus yung offense mo kasi 100 points, mahigit, maganda rin. Yun yung hindi kasi na nung karamihan. Na lang tayo dun sa basketball perspective, huwag na yun sa puro kasi wala naman tayong definite source. Wala tayong definite source dun sa mga haka-haka na yan. So, yun lang po.